Paano nga ba i-ignore ang isang lalaki in a way na masasaktan siya? And magbabago na siya at maging mas better ang relationship nyo. Yan ang aking i-share sa video na ito. So let's go. Anyway, yung past na video na ginawa ko is that about ignoring na naman kung ano ang dapat na gawin. And that is really good. Kung gusto mong panoorin nyo, nasa Facebook page ko lang at nasa YouTube channel ko. Pero sa video na ito, kakaiba kasi share ko sa inyo kung paano siya i-ignore in a way na masaktan siya. Kasi sometimes, kailangan mo ng pain in order para ma-realize niya na mali yung kanyang ginagawa. Na hindi tama yung kanyang ginagawa. At maaring magbago siya. Pero gusto ko lang na i-remind sa inyo that please, i-apply nyo ang pag-ignore na strategy, knowing, and dapat yung mindset natin is to build your relationship para maging mas better yung partner mo at ikaw, at hindi po para pakainin yung ego at yung pride mo para mas magmukha kang napaka-special, napakaganda, napaka-sexy at napakahabulin. No. No, no. So, kakaiba po itong 5 na share ko sa inyo sa video na ito. Okay? Number 1, delay your replies. Either sa call or text or chat. Ano man ang social medias ang ginagamit. Even physically, kapag nag-uusap po, hindi ko naman sinasabi sa mabagal ka na mag-respond sa kanya. But kung may mga decisions, i-delay mo ng konti. Lalong-lalo na sa chat or text. Kasi kung dinidelay mo ito, sa side naming mga lalaki, naku-curious kami. Feeling namin, hindi na kami ganun ka-importante or kataas. That is why minsan naiirita na kami hanggang sa sunod-sunod na yung text namin or chat namin sa inyo. And sa side mo rin, maganda na dinidelay mo. Unang-una sa lahat, hassle, kapag meron kang trabaho, na at least nabibigyan mo ng space yung stress mo na nagchat-chat naman, nagte-text. At ito pa, even na indirect, na parang direct na din na sinasabi mo sa amin na hindi importante yung chat or text namin or call namin. And in that way, nai-ignore nyo kami. And in that way, masasaktan kami. Matatamaan yung ego, and sometimes, by the grace of God, nagbabago ang isang lalaki, inaayos ng isang lalaki. Or makyukurious ng isang lalaki at hahabulin ka, magchat-chat siya sa'yo. Aayusin niya yung kanyang ugali. So, sometimes it is good na i-delay mo mga replies mo. Okay? Proceed na tayo sa number 2. Huwag mong isin yung kanyang messages. Ito ang worst. Kasi, mas matindi to sa mag-delay ka ng reply. Yung feeling na hindi mo sinisin yung kanyang messages, especially kapag mga immature na messages, mga masasakit na messages, or walang kwenta na mga sinasabi niya, it is better for you na wag nang isin, wag nang pansinin. Ito ang nangyayari kasi mostly kapag hindi pa napapansin or nasisin yung message, mas lalong nagagalit siya, nagre-rage siya. And hayaan mo lang siya yung mababaliw. Importante naman nakadistansya ka para hindi ka saktan physically. But it is better for you na kapag wala din lang kwenta or mga masasakit din lang na salita, walang magandang dulot sa'yo, impact sa'yo, wag mo nang isin. Wag mo nang pansinin. Or mas maganda, iwan mo na yung phone mo. In that way, masasaktan ng isang lalaki. Feeling namin we are rejected. Feeling namin hindi nyo na kami mahal. Or hindi na kami ganun ka-importansya sa inyo. Sometimes yung mga feeling na ito na nagdudulot ng pain, ng sakit, is that nagiging lesson sa amin. Healthy relationship in disguise sometimes yung mga ganito. And in that way, may chance na aayusin niya. May chance na kakausapin ka ng mas maganda. Okay, sabihin na natin na mas lalo siyang nagagalit, mas lalo siyang naiinis sa'yo, mas lalong sumasakit yung mga kanyang ginagawa. Then, ibang topic na yun, ibang usapan na yun. Leave him. Especially kung ina-abuse ka na niya, sinasaktan ka na niya physically and even emotionally, leave him. Kung asawa mo naman, pray for him but keep your distance. Dapat may distances sa inyo. Pero kung talagang mahal ka, marirealize niya. Bakit niya kaya hindi sinisin yung messages ko? Hanggang sa magpapahangin yan, tatahimik yan, and then may time, nalalapit yan sa'yo para ayusin nyo. At kung nakita mo that he is genuine, then ayusin nyo. What's the point? Para patagalin pa yung pain natin. Importante, nagpakumbaba siya at magpapakumbaba ka rin, then ayusin nyo. Okay? Proceed na tayo sa number 3 na dapat nyo gawin.
Huwag mong patulan, huwag mo nang replyan, or huwag mo nang pansinin yung mga nonsense niyang sinasabi about sa'yo, sa relationship niyo. Yung ganyang mga panghuhusga, yung mga bagay na sinasabi niyang ginawa mo kahit hindi mo naman ginagawa, yung mga bagay na sinasabi niya nanlalalaki ka kahit wala ka namang ginagawa talaga, or in fact, baka siya yung mayroong ginagawa. Most of the time, ganun eh. Most of the time, yung tao, lagi niyang sinisisi sa'yo or sinasabi sa'yo yung mga negative, yung mga nonsense na bagay where in fact, siya yung may taglay ng mga ganon. Most of the time, mostly yung mga selosa na partner, sila yung may tinatago. The Bible says in the book of Proverbs, as a man thinketh, so is he. Most of the time, kung ano yung laman ng puso, yun yung nakikita sa iba at yun yung pinaparatang din sa'yo. So, it is the best na approach is that huwag mong pansin yung mga nonsense yung sinasabi. Tignan mo, mas lalong magmumukha yung nonsense na tao. And we're praying na kapag na-realize niya na napaka-nonsense niya, magbago siya. He will come to repentance or she will come to repentance. Kasi yun yung the best na gawin mo eh. Kasi kung patulan mo lang yung mga nonsense niyang sinasabi, magiging nonsense ka din. Magiging nonsense din yung conversation niyo at magiging nonsense yung relationship niyo. Okay? Hayaan mo lang siya na magsalita ng magsalita. Huwag mo nang pansinin, huwag mo nang i-chat, huwag mo nang replyan, hanggang sa darating sa point na gusto kanyang kausapin personally. At kung gusto mo, at it is safer for you, na kapag makipag-usap na siya personally, kailangan may kasama ka. Either best friend mo or family mo. Or hindi man sa harap-harapan yung dalawa, basta andun lang around na waiting na alalayan ka if ever na maging baliw na naman yung lalaki na yan. Sometimes, be wise sa mga bagay na ito. Mahirap na. Kasi baka baliw nga talaga yung partner mo. Sumusobra na yan. So, kung gano'n na nangyari, dumistansya ka hanggang sa magbago siya. But, ang point natin dito, huwag mong ibaba yung level ng thinking mo sa mga taong nonsense. Sa mga taong, most of the time, yung sinasabi nila na hindi maganda tungkol sa'yo, sila pala yung may gawa. Leave them if it is possible. Okay? Proceed na tayo sa number 4. Hi. Establish a good relationship with your friends and your family. Kasi most of the time, the reason why ang hirap sa'yo na i-give up yung partner mo kapag toxic na siya, may abuse na nangyayari. Kasi natatakot ka na maging alone. Kasi nakalimutan mo na establish ang isang magandang relationship sa mga kaibigan at sa families mo. Kasi feeling mo, walang magmamahal na sa'yo kung iiwan mo yung toxic na lalaki na yan. One of the best way to ignore your partner in a way na masaktan siya is that kapag nakikita niya na masaya ka sa mga kaibigan mo at sa family mo, matatakot yan na mawala siya. Mawala siya sa buhay mo. Matatakot din na actually yan na maging alone, mag-isa. That is why it is very important, one way to ignore your partner is to establish your relationship with other people, your workmate, your friends, and your family. You know, I don't know why nagpa-pop up sa spirit ko because I believe a lot of you ay nasa ganitong situation and ang mangyayari dito mas lalong nagiging praning yung boyfriend or yung partner nyo in a way na makakagawa siya ng hindi maganda. I don't know why, but ang pinaka-the best na gawin nyo dito, huwag nyong hayaan na siya yung mang-control sa inyo. Huwag nyong hayaan na gagawin niya lang ng gagawin yung mga bagay na dati niyang ginagawa. Kung in-apply nyo yung mga bagay na ito, hindi nyo sa pinapansin at nalalo siyang nagiging baliw, nagiging praning at thinking ng mga hindi maganda sa'yo, you need to leave him and lumapit ka sa mga mahal mo sa buhay talaga, yung mga families mo. I-report nyo sa police, ganon. Hanggang sa magbago siya, hanggang sa maayos niya yung kanyang sarili. And then, dun ka makipagbalikan kung thinking ay mahal mo pa rin siya at kayo talaga yung para sa isa't isa. Okay? Kasi kung papabayaan mo lang na ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya na hindi naman tama, hindi naman maganda sa'yo, wala ka namang magandang benefits, kawawa ka lang dyan, hanggang tatanda ka, ganyan na lang siya. Hindi yan magbabago. Walang magandang patutungan yung relationship nyo, wala kang magandang future dyan. So, it is the best for you na mag-establish na ng relationship sa ibang tao, sa kaibigan, so that meron kang takbuhan if ever na may hindi magandang mangyari sa inyo. Okay? And last but not the least, na may advice ko sa inyo, and this is the best way, one of the best way na ma-ignore mo siya in a way na masaktan siya, is that you need to build
yourself. Sa lahat, build your relationship with God. Kasi once na naging busy ka kay Lord, trust me, everything will follow. Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito ang katotohanan. The more ka na in-establish yung relationship mo kay Lord Jesus Christ, yung mga bagay na yung problema sa asawa, sa family, sa finances, na-fix yan. Si Lord na mismo ang nag-fix. So, you need to build your relationship yourself with God and with other people, and yung mga katrabaho mo or sa mga business mate mo, business partners, you need to build now yourself and your relationship with other people, and especially with God. In that way, kapag nakikita ng isang lalaki na hindi ka lang nagfo-focus sa kanya, maaring masasaktan siya, but the good thing is that, by the grace of God, marirealize niya na siya ay mali. And he will come to repentance. Okay? So, yun lang po muna ang may advice ko sa video na ito. And let me pray for you. I don't know why my spirit just told me to pray for you guys. That God will give you grace sa situation na yan. And I pray that God will touch you. Jesus will touch you. Hallelujah. Father, I pray for this person who's watching this video that, Lord, bigyan mo po siya ng lakas ng loob. Lord, touch his or her situation right now. Right now. And I pray, oh God, that, Lord, mas lumapit pa sila sa iyo. Na, Lord, ma-experience nila ang kabutihan, kadakilaan mo, ang pagmamahal mo in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Shalom.